Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa tanong ni kabayang Modisto Tunggalan or Modisto Tungalan. Sabi niya, "Sir, patanong po, baguhan kasi ako. Ilang sako feeds po bawat isang fatteners? Ilang kilo bawat pakain? Salamat po." Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. So guys, welcome back po sa aking channel. At bago tayo magpapatuloy, pagpasensyahan nyo na po ang boses ko po ngayon dahil medyo masama po ang pakiramdam ni Dodong Villarran. Ganun pa man po, sisikapin ko na masagot ito in public dahil gusto ko pong maalayan ng munting tulong or munting kaalaman ang akin pong mga kahag-racers dyan na baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy. Balikan natin guys saglit. Sabi ni Modisto Tungalan, "Kuya Dodong, patanong po, baguhan kasi ako, ilang sakong feeds po ang bawat isang fatteners? Ilang kilo bawat pakain?" Although nabanggit ko po ito guys, ang feeding guide na akin pong sasabihin ngayon sa iba kong video, pero nais ko lang pong linawin nang magkaroon po tayo ng kaliwanagan. Okay? So dito, kapag tayo po ay bumili ng biik doon sa baboyan, of course, magsisimula po kadalasan sa pre-starter feeds pellet. Kadalasan po ay 500 grams to 700 grams po ang pinapakain sa bawat baboy o bawat biik, bawat araw. Example lamang guys, gagamit tayo ng formula na 15-30-30-15. Ibig sabihin, 15 days sa pre-starter, 30 days sa starter, 30 days also sa grower, at 15 days sa finisher. Sa pre-starter, halimbawa, gagamit ka ng 500 grams per pig per day. So, i-times mo yan sa 15 days na pagpapakain equals 7.5 or 7.5 kilos po ang makukonsume ng isang biik sa loob ng 15 days. Sa starter feeds naman, sa feeding program po na binabasehan ko ay 1 kilo hanggang 1.2 kilos po per pig per day. Example, gagawin mong 1 kilo per pig per day, times mo yan sa 30 days na feeding, equals 30 kilos po na starter feeds ang makakain po ng isang baboy sa loob ng 30 days na yan. Sa grower feeds, 1.7 kilos hanggang 2 kilos po per pig per day. So, example, pipiliin mo ang 1.7 kilos. Times mo yan guys sa 30 days na pagpapakain. So, equals 51 kilos po na grower feeds ang makakain ng isang baboy sa loob ng 30 days. Sa finisher feeds naman po, 2 kilos hanggang 2.2 kilos per pig per day. Example lang, pipiliin mo po ang 2 kilos po na feeds sa finisher per pig. So, 2 kilos times mo sa 15 days. Halimbawa, 15 days ka lang magpapakain sa baboy mo. Equals po 30 kilos na finisher. Therefore, mula sa pre-starter, 7.5 kilos sa loob ng 15 days. Sa starter feeds, 30 kilos po sa loob ng isang buwan. Sa grower feeds po, ay kukonsume ang baboy ng 51 kilos na grower feeds sa loob ng isang buwan. Then, sa finisher po, ay 30 kilos ang makakain ng isang baboy. So, ibig sabihin, 7.5 kilos plus 30 plus 51 plus 30 is equal to 118 kilos po na feeds ang makakain ng isang baboy sa loob ng 3 buwan na pag-aalaga. Ang pakain na yan ay option letter A. Dito po tayo sa option letter B. Meron po tayong mga kahag-racers po na ginagawa ang option na ito. Sa Pigrula kasi guys na brand na feeds na ginagamit ko, pre-starter na packing nila ay naalala ko meron silang isang sako. Tapos ang laman po ay 25 kilos lamang. So merong kahag-racers dyan na nagpapakain ng isang sako na pre-starter, 25 kilos. Tapos po sa starter, 1 sack po, 50 kilos. Tapos sa grower, 1 sack also na 50 kilos.
And then finisher, 1/2 na sako or 25 kilograms po ang pinapakain nila sa kanilang bawat isang baboy bago ibinta. So ang total ay 25 kilos na pre-starter plus 50 kilos na starter plus 50 kilos na grower at 25 kilos na finisher. Ang total ay 150 kilos or 3 sako at kalahati. Okay. So dito naman tayo po sa option letter C. Meron din pong gumagawa nito sa option ito. Sa pre-starter, meron silang isang sako na pinapakain sa kanilang baboy, 25 kilos. Sa starter po, ay isang sako rin, no? 50 kilos. Sa grower, nagbago. Ginagawa nila, 2 sako na grower feeds, 100 kilos. Sa bawat baboy lang. Pagsapit po ng finisher, kalahating sako. So, ibig sabihin, dito sa option letter C, 25 kilos na pre-starter, 50 kilos na starter, 2 sacks or 100 kilos na grower, at 25 kilos na finisher. Ang total po ay 200 kilos po lahat, or 4 na sako at kalahati. Isa pa rin po sa mga hinanda kong guide, itong option letter D. Kuya Dodong, ano po ang letter D mo? So, ito po ang ad libitum. Beginners, ang salitang ad libitum feeding, ang ibig sabihin po niyan ay palaging meron pong bagong pagkain ang mga baboy sa kanilang kainan. Walang awat na pagpapakain. Ibig sabihin po, pinapagustuhan pong kumain ang baboy natin. Ang maganda dyan kasi mabilis po talagang lumaki at tumaba ang baboy. Mabilis rin pong maibinta. Ngunit, pasensya na po kayo kung hindi ko man po ma-itemize kung ilang kilo ang baboy bago mo ilipat sa isang klase na feeds dito sa ad libitum. Pero guys, huwag ka pong ma-discourage, huwag ka pong mabigo, kasi meron po akong hinandang listahan ko na handog ko po para sa inyo. Ad libitum feeding man or restricted feeding man ang iyong gagawin sa iyong baboy, ito po ang isa sa mga pwedeng basihan natin. Tip number 1. Panahon po ng pre-starter stage. Estimating kilo guys. 8.5 kilograms body weight sa baboy hanggang 25 kilograms body weight. Pwede mo na siyang ilipat sa starter. Sa starter naman po, 25 kilograms body weight hanggang 50 kilograms body weight, estimated lamang, pwede mo na siyang ilipat sa grower. Sa grower stage po, ang baboy na 50 kilograms hanggang 85 kilograms body weight, pwede mo na siyang ilipat sa finisher. Sa finisher stage po, from 85 kilograms above or 100 plus kilograms body weight, isang baboy, pwede mo na siyang ibinta guys. Okay? Naintindihan nyo po viewers, mga beginners dyan? Ulitin ko po bago tayo magtatapos para malinaw. During pre-starter, estimated na kilo 8.5 kilos hanggang 25 kilos. Pag umabot siya ng 25, pwede mo nang ilipat sa starter. Sa starter stage, 25 kilos hanggang 50 kilos, you can shift to grower. Then grower, 50 kilograms to 85 kilograms, you can transfer to finisher. Sa finisher, 85 kilograms to 100 plus kilos, depende sa'yo guys. Pag umabot na siya ng ganyang edad, ibinta mo na kung nais mo. So guys, pasensya na ho kayo sa aking boses. Nilalakasan ko po dahil maingay po ang area ko ngayon sa ulan. And then sana po meron kayong napulot na munting idea or munting na namang kaalaman dito sa ating vlog ngayon. Guys, salamat po ng marami sa iyong suporta sa akin. Kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, subscribe ka na po at i-click mo ang notification bell para sa mga upcoming videos ko sa simple show sa pag-alaga ng baboy. Salamat din po sa 19,000 plus na followers ko sa aking Facebook page. Mabuhay po kayo. Dalangin ko po sa ating Panginoong Diyos na lahat tayo ay maging okay sa anumang kalagayan ng panahon, sa anumang kalagayan ng ating buhay. Pagpalain tayo nawa ng ating Panginoong Diyos. God bless po sa ating lahat.